Hello, kumusta po kayo mga kaibigan? Kumusta po kayo mga kapatid? At kumusta din ang ating mga kababayan na nasa malayong lugar, naghahanap buhay, na sumusubaybay dito sa atin pong programa. Kayong lahat po ay welcome dito sa ating program na free online values formation lessons. Yan. Nawa, ang bawat isa sa inyo ngayong oras na ito ay nasa maayos na kalagayan at kung meron man pong may karamdaman, may problema, may inaalala ay atin pong dalhin sa panalangin. Yan. May sakit, atin pong dalhin sa panalangin mga kaibigan, at manampalataya tayo na ang ating Diyos ang makapagpapuno sa atin pong mga pangailangan, sa makatugon sa ating problema at makagabay sa ating mga plano at mga desisyon. Ayan, amen. So, tayo po ay magpatuloy. Ito po ang inyong lingkod, si Kim Di Magnaong. Magpatuloy po tayo sa atin pong pag-aaral. Lesson 2 at last topic na po ngayon. Ang kasamaan sa Amorita. Ayan. Okay, so bago po yun, ay kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, ng atin pong Three Angels Community Services, mga kaibigan, ay kung maaari po ay paki-subscribe, paki-like, paki-subscribe, at paki-click ang notification bell. Ayan. At paki-share na rin po. At nais ko pong ipaalam na meron po tayong libro dito na Health and Wellness. Nababagay po ito mga kaibigan sa panahon natin ngayon. Kailangan natin ngayon palakasin ang ating katawan para po mayroon pong natural na malakas na panlaban sa mga infeksyon, mga virus, ano-ano mang mga klase ang mga virus, malabanan natin sa pamamagitan ng pagkakaroon ng kaalaman sa health and wellness. Secret that will change your life. Free po ito. Free po ito mga kaibigan. Ipaalam lang po niyo sa amin. Mag-comment po kayo dyan sa comment section. Na gusto niyo po. At ipapadala po, pag-usapan po natin kung paano ito makarating sa inyo. Libre po itong libro na ito. Kung paano po makarating, pag-usapan po natin kung gaano kayo kalayo, kung gaano kayo kalapit dito po sa atin pong location. Okay. So, nawa, ito po ay 105 pages lang. Mga kaibigan. Napaganda po ito kasi hard copy po siya. Hindi po sasakit ang mata natin sa katututok, katititig sa screen. Sa mga online na babasahin. Ayan. Anytime pwedeng basahin kahit brown out. Ayan. Okay. So, yun po. Sa pagpasimula po, mga kaibigan, tayo po ay manalangin. Mapagpala at mahabaging Diyos, Panginoon, sa oras po na ito, amin pong hinihiling na amin pong pinasalamatan muli ang inyong panahon na ipinagkaloob sa amin, kung saan kami po ay makapag-aral muli ang inyong salita, Panginoon. Amin pong hinihiling na ang patnubay na iyong banal na Espiritu na siyang makasama namin sa pag-aaral upang ang amin pong pag-aralan ay magiging makabuluhan, maintindihan po namin, at maunawaan ang aral na nais po niyo iparating sa amin. Salamat po, Panginoon, sa pagdinig sa panalangin. Itong lahat aming hiniling sa matamis na pangalan ni Jesus, kasama ang pagpapatawad sa aming mga kasalanan sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay. So, Huwebes, October 7, atin pong last na topic sa lesson 2. Ng ating fourth quarter. So, ang topic po ngayon ay ang kasamaan ng mga Amorita. Yan.
So mga kaibigan, sa aklat ng Deuteronomio chapter 2 at saka chapter 3, patuloy na isinalaysay ni Moses ang kasaysayan ng Israel at kung paano sa pagpapala ng Diyos nilipol nila ang kanilang mga kaaway. Ano po? Paano sila ay nagmatapat, binigyan sila ng Diyos ng tagumpay, maging sa mga higante. Ano po? Sa Deuteronomio, kahit sa higante, nagtagumpay sila, yung mga malalaking tao. Ano po? So, sa Deuteronomio chapter 2, verse 11 at 20, at sa Deuteronomio chapter 3, verse 13. Yan, syempre, inilabas nito ang mahirap na paksa na dapat nating talakayin tungkol sa pagkawasak ng mga taong ito. Bagaman ang mga anak ni Israel ay madalas na nakikipag-usap muna ng kapayapaan sa isang bansa, ngunit kung hindi tinanggap ng mga tao ang alok, kapag hindi tinatanggap ng mga taong kinakausap nila ang alok na yon, kung minsan ang mga Israelita ay lulusob at papatayin sila, kasama ang mga kababaihan at mga bata. Ibinigay siya ng Panginoon nating Diyos sa harapan natin, at ginapi natin siya at ang kanyang mga anak at ang kanyang buong bayan, at nasakop natin ang lahat ng kanyang mga lungsod ng panahong iyon. At ganap na winasak ang bawat lungsod, mga lalaki, mga babae, mga bata, wala tayong itinira. Yan ay mababasa natin sa Deuteronomio chapter 2 verses 33 and 34. Subukan ang ilan sa mga pangatwirang ito sa pamagitan lamang ng pagsasabi na hindi totoo ang mga kwentong ito. Kunyari, hindi totoo daw ang mga kwentong ito, mga kaibigan. Ganyan pa man, dahil naniwala tayo na ang lahat ng mga kasulatan ay kinasihan ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo, sa pagsaway, pagtutuwid at pagsasanay sa katwiran sa 2 Timoteo 3:16, hindi yun mabuting pagpipilian para sa mga Kristiyano, kaya't sa atin ay naiwan na ang mahirap na tanong tungkol sa mga pangyayaring ito. Yan. So, sabihin natin, ay kwento-kwento lang yan, hindi yan totoo. Yan. Pero kung ganun man, kung hindi totoo, may sinasabi doon sa 2 Timoteo 3:16, ulitin ko, na itong ating binasa ay nandyan po sa Deuteronomio. Ang sabi po sa Timoteo 3:16, lahat ng kasulatan o lahat ng laman ng Biblia ay kinasihan ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo, pagsaway, pagtutuwid at pagsasanay sa katuwiran. Kaya hindi magandang hindi natin paniwalaan bilang mga Kristiyano, mga kaibigan. Kaya sa atin ay naiwan ang mahirap na tanong tungkol sa mga pangyayaring ito. Kaya tignan natin ang Biblia. Mga kaibigan, dyan sa inyong Biblia, buksan po ninyo sa aklat ng Genesis. Genesis chapter 15 verses 1 to 16. Ano ang sinasabi ng Diyos kay Abraham sa Genesis 15:16? At paano ito nagbigay ng liwanag sa mahirap na paksang ito? Anong sinabi ng Diyos kay Abraham? Ayan. So walang duda, basahin muna natin, mga kapatid. Genesis 15:1 to 16. Ano po ang sinasabi? 15:1 to 16. Ayan. Verse 1, pagkatapos ang mga bagay na ito ay dumating ang salita ng Panginoon kay Abram sa pangitain na nagsasabi, huwag kang matakot. Huwag kang matakot, Abram. Ako ang iyong kalasag at ang iyong gantimpala na lubhang dakila. Verse 2, at sinabi ni Abram, O Panginoong Diyos, anong ibibigay mo sa akin? Kung ako'y nabubuhay na walang anak, at ang mag-aari ng aking bahay ay itong taga-Damaskong si Eliezer. Verse 3, at sinabi ni Abram, narito, hindi mo ako binigyan ng anak, at narito, isang ipinanganak sa aking bahay, ang siyang tagapagmana ko. At narito, ang salita ng Panginoon ay dumating sa kanya, na nagsabi, hindi ba ang taong ito ang magiging tagapagmana mo? Kung di, lalabas sa iyong sariling katawan ang magiging tagapagmana mo. At siya inilabas at sinabi, tumingala ka ngayon sa langit at iyong bilangin ang mga bituin kung mabibilang mo, at sa kanya'y sinabi, magiging ganyan ang iyong binhi.
Pinangakuan si Abraham ng Panginoon na magiging katulad ng bituin sa langit ang kanyang lahi. Verse 6, sumampalataya siya sa Panginoon at ito'y binilang na katuwiran sa kanya. No? Nagkaroon ng pananampalataya si Abraham sa Panginoon at binilang na katuwiran sa kanya, no? Yung kanyang pananampalataya. Verse 7, at sinabi sa kanya, ako ang Panginoon na nagpapaalis sa iyo sa Ur ng mga Kaldiyo upang ibigay sa iyo ang lupaing ito na mamanahin mo. Verse 8, at sinabi niya, o Panginoon, paanong pagkakilala ko na aking mamanahin? At sinabi sa kanya, magdala ka rito sa akin ng isang dumalagang bakang 3 taon ang gulang, at isang babaeng kambing na 3 taon ang gulang, at isang lalaking tupang 3 taon ang gulang, at isang inakay na bato-bato, at ng isang inakay na kalapati. Yan. Verse 10, at dinala niya ang lahat ng ito sa kanya, at pinaghati niya sa gitna, at kaniyang pinagpapatapat-tapat ang kalahati, datapwat hindi hinati ang mga ibon. 11, at ibinaba ang mga ibong mangdadagit at ang bangkay at binubugaw ni Abram. 12, at nang lumubog na ang araw, ay nakatulog si Abram ng mahimbing. At narito, ang isang kasindak-sindak na malaking kadiliman ay sumasa kanya. At sinabi ng Diyos kay Abram, tunay na pakatalastas mo na ang iyong binhi ay magiging taga-ibang bayan sa lupaing hindi kanila, at mga glilingkod ang mga yaon at pahihirapang 400 taon. Maglingkod. No? Ito ay prophecy. Yung kanyang bayan ay kanyang mga anak, apo-apo ay maglilingkod sa Egypt ng 400 taon. 14, at gayon, at yaon namang bansang kanilang paglilingkuran ay aking hatulan, at pagkatapos ay alis silang may malaking pag-aari. 15, datapwat ikaw ay payapang pasa sa iyong mga magulang, at ikaw ay mailibing sa mabuting katandaan. 16, last, at sa ika-4 na salin ng iyong binhi ay magsisipagbalik rito, sapagkat hindi pa nalulubos ang katampalasanan ng mga Amoreo. Yan. Ano yung title natin? Ang title natin kanina? Ang kasamaan ng Amorita. Yan, Amoreo. Okay. Aha. Walang duda, mga kaibigan. Apo, mga kapatid, sa binasa natin, walang duda na marami sa mga paganong bansang ito ay labis na malupit. No? Napag-alaman natin na malupit talaga, marahas sa mga tao na karapat-dapat lamang na humarap sa galit at parusa ng Diyos noon pa man. Totoo yun. Kahit na matyagang naghintay ang Diyos na baguhin nila ang kanilang mga pamumuhay, at hindi sila nagbago. Hindi pa rin ito mababago ang mahirap na katotohanan tungkol sa pagpatay sa lahat, kabilang ang mga bata. Siyempre, marahil mas marami pang mga bata ang namatay sa baha kaysa pinatay ng mga Israelita. Ano po? Ang katotohanan ay, sa ngayon, dahil sa kakulangan ng impormasyon na nasa atin tungkol sa buong konteksto ng mga kaganapan, kailangan na lamang nating tanggapin ang mahirap na katotohanan ito at magtiwala sa kabutihan ng Diyos na inihayag sa iba pang maraming paraan. Ang pananampalataya ay hindi lamang tungkol sa pagmamahal sa Diyos sa isang magandang araw, sa isang magandang kagubatan na puno ng magandang tanawin at tunog. Tungkol din ito sa pagtitiwala sa Kanya sa kabila ng hindi natin lubos na maunawaan. Ayan. Okay? So, nakita po natin na yung binasa nating talata ay ang hula, na itong nangyayari dito sa Deuteronomio ay inihula na po ito sa panahon pa lang ni Abraham. Na ika-4 na saling lahi, no? At 400 years pa nga na naging alipin ang kanyang mga lahi. At sabi ng Panginoon, ay babalik siya doon sapagkat hindi pa tapos ang mga Amoreo. Yan. Yan. Kaya nakita po natin, mga kapatid, na
ang Panginoon ay tapat sa kanyang pangako kay Abraham. Ano? At nangyari nga po sa aklat ng Deuteronomio na nakabalik ang kanya pong lahi ni Abraham, ang mga Israelita. Ngayon, sa pagtatapos po, may 2 talata pa dito, mga kaibigan, nating babasahin. Ang unang Korinto 10:1-4 at ang Juan 14:9. Paano makatulong sa atin ang mga talatang ito? At marami pang ibang tulad nito na matututong magtiwala sa pag-ibig, katarungan at kabutihan ng Diyos. Kahit na nakikita natin ang mga bagay na mukhang hindi kaayon sa ating pagkaunawa sa Diyos. Tingnan po natin ang nasa 1 Korinto 10:1-4. 1 Korinto 10:1-4. Ito po ang mababasa natin doon. Sapagkat hindi ko ibig mga kapatid na di ninyo maalaman na ang ating mga magulang ay nangapa sa ilalim ng alapaap at ang lahat ay nagsitawid sa dagat. Verse 2. At lahat ay nangabautismuhan kay Moises sa alapaap at sa dagat. At sa lahat na ay nagsikain ng isang pagkain ding ayon sa Espiritu. At lahat ay nagsiinom sa isang inumin ding ayon sa Espiritu, sapagkat nagsisiinom sa batong ayon sa Espiritu na sumunod sa kanila, at ang batong yaon ay si Kristo. Ayan. Ano yung isang talata? Juan 14 verse 9. Sinabi sa kanya ni Jesus, malaon ang panahon, ako'y inyong kasama at hindi mo pa ako kilala, Filipi. Ang nakakita sa akin at nakakita sa Ama, ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama. Paanong sinasabi mo, ipakita mo sa amin ang Ama? Ayan. So, makikita po natin dito mga kapatid na makakatulong po ito sa atin, ang talata ito, sapagkat matuto tayong magtiwala sa Panginoon. Ano po? Sa kanyang pag-ibig, katarungan at kabutihan. Ano po? Tulad ng nangyari kay Abraham. Ano po? Si Abraham, pinangakuan siya, wala siyang anak. Pero pinangakuan siya ng lahi na kung gaano kadami ang bituin sa langit ay maging ganun ang kanyang lahi. Pero nagtiwala siya sa Panginoon. Nanampalataya siya sa Panginoon at ibinilang pa sa kanya na katuwiran yung kanyang pananampalataya. Kaya makita natin dito, mga kaibigan, mga kapatid, na ang pananampalataya ang siyang magbilang sa atin na matuwid. Ano po? Wala pa pong ginawa si Abraham doon. Nagtiwala lang siya sa Panginoon, nanampalataya at naging matuwid si Abraham. At tayo naman, magtiwala tayo sa Panginoon sa lahat ng ating mga nababasa na mga pangako niya at kanyang kabutihan sa atin. Okay? So yun po ang aral natin. Mga kaibigan, natin pong natutunan sa mga oras na ito. Okay? So, bago po tayo magtapos, ay huwag pong kalimutan na kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, ay pwede po bang pagtiyagaang mag-sign in sa iyong YouTube para makarating tayo sa YouTube channel na Three Angels Community Services. Ano po, at makapag-like po kayo, makapag-share, at makapag-subscribe. Ganoon din, ma-click ang notification bell. Yan, pwede niyo pong, at pakishare din po sa inyong mga kaibigan. At muli, ay sa mga late watching, ay akin din pong pinakilala sa inyo ang itong booklet na ito, na libre po ito. Ipamimigay po namin sa mga may interest po na magkaroon ng kopya nito. Health and Wellness. Ano po? Secret that will change your life. Yan, health and wellness. Napakahalaga po na ito sa panahon ngayon, sa pandemya. Paano po lalakas ang ating katawan naturally? Ano po? Na makalaban po, ano po, sa mga malalang infeksyon. Ano po? Makaiwas sa malaking gastusin. Mga kaibigan, mga kapatid. Okay? Ipaalam lang po ninyo sa amin kapag i-PM niyo po sa comment section kung kursunada po ninyo ito para mapag-usapan natin kung paano po ito makarating sa inyo. Libre po ito, mga kaibigan. Ano po? Free.
Free po ito sa lahat ng gustong magkaroon nito. Okay, so manalangin po tayo. Mapagpala at mahabaging Diyos, Panginoon, salamat po sa isa na namang napakahalagang aral na kailangan naming magtiwala sa pangako ng Panginoon, sa kanyang kabutihan at sumampalataya kami sa Panginoon upang kami ay mabilang na matuwid. Panginoon, salamat sa aral na ito at patuloy po naming pinapanalangin ang bawat nanonood, mga suking taga-subaybay ay amin pong patuloy na inihiling na ingatan niyo po ang bawat isa sa amin, sa kanila at sa kailang membro ng kailang pamilya. Ganoon din, palakasin niyo nawa Panginoon ang aming katawan upang makalaban sa virus, infection, ano pang uri ng mga infection, Panginoon. At ganoon din, suportahan niyo nawa ang pangailangan ng pamilya ng aming mga taga-subaybay at aming mga mag-aaral. Suportahan po, Panginoon, ang pangailangan upang matugunan at ganoon din ay makatulong din po sa iba. Ang mga trabaho namin, negosyo, at mga hanap buhay, mga pamaraan para inyo po kaming pagpalain, Panginoon. Salamat po ng marami sa pagdidig sa panalangin. Itong lahat ay aming inihiling sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Okay, mga kaibigan, mga kapatid, hanggang dito na lang po tayo. Bukas, hindi bukas, sa Sunday. Sa Sunday, October 11 na po tayo magkita-kita. Yan, meron pong pahinga na 2 araw. So, ingat po at God bless us all. Bye-bye.